Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 26, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa ngayon, since December 24, meron kaming 3 cases na. 6 na araw bago ang New Year. Bilang ng naputukan, umakyat na sa 52. Ilan sa mga ito, kinailangang ma-amputate. DTI tiniyak, presyo ng medianoche items, hindi nagagalaw hanggang katapusan ng taon. Ano mga dahilan nito? Maaaring masyadong mataas sa taba, sa kolesterol, nagkakaroon ng mga tinatawag na plaque, no? Talagang literal na nagbabara dun sa loob ng daloy ng dugo sa ating mga ugat. Mga Pinoy, pinag-iingat sa kaliwat kanang parties. Mga kaso ng atake sa puso at stroke, tumataas tuwing holiday season. At sa ating balitang A to Z Sports, Japanese champ na Oya Inoue nananatiling undefeated. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 5 araw pa bago ang pagsalubong sa bagong taon, bilang ng kaso ng mga naputukan unti-unti nang tumataas. Mga biktima, kadalasan mga bata. Habang eksperto may payo kung paano ang paunang lunas kapag naging biktima ng ganitong insidente. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sa kabila ng mga paalala ng kinauukulan sa masamang dulot ng paggamit ng paputok, bilang ng firecrackers and firework-related injuries patuloy na tumataas ayon sa Department of Health. May kabuuang bilang na 52 simula noong December 22 at 5 dito ay sumailalim sa traumatic amputations o pagputol ng isang parte ng katawan ng tao na nasabugan o naputukan. Ang sinisisi ng Health Department ay ang parehong punot dulo nito, ang iligal na paputok at maging legal na nasa merkado. Katulad dito sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 3 na ang naitalang kaso ng firework-related injuries. Sa ngayon, since December 24, meron kaming 3 cases na. Okay? Yung mga explosives na, yung mga paputok na involved, includes whistle bomb, lucis, quitis, saka watusi. Yung mga age ranges natin na nagkaroon ng incident is from 6 years old to 12 years old. Ang pangatlo at bagong biktima dito ay ang anak ni Jenny Rose na kasalukuyang nakakonfine para sa gagawing pang-procedure. Operahan daw po siya, tas para malinis po yung sugat na natamo po niya. Ipo-procedure pa po. Hindi pa po siya nakakaihi eh. Baka po lagyan din po siya ng catheter. Masaya ang selebrasyon nila ng Pasko kahapon nang biglang may hindi magandang nangyari sa kanyang panganay na anak pagtungtong ng dapit hapon. Naputukan po yung anak ko ng watusi po. Bali po nasa pantalon po niya yon na ilagay. Tapos aksidente pong nasindihan niya. Tapos yun po, pumutok na po. Ayon sa senior surgical residence ng ARMMC na si Dr. Moises Unida III na gumagamot sa biktima, hindi pa pwedeng pauwi ng pasyente di tulad ng 2 naunang naputukan. Hindi namin po pwedeng pauwiin, gawa nga na medyo malaki yung coverage ng sunog niya. Number 1, kasi merong affectation sa ari niya. Tapos yung nasunog, syempre kailangan natin tanggalin yung mga nasunog na part para gumaling yung pasyente. Inaasahan naman ng pamunuan ng ospital na darami ang magiging pasyente ng naputukan hanggang January 2. Handang-handa na ang mga kagamitan dito sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center na kanilang gagamitin sa lahat ng mga mapuputukan at masasabugan ng mga biktima na patuloy na gumagamit ng iligal na paputok ngayong pagsalubong sa bagong taon. Bukas na ang kanilang inilaan award para sa mga biktima ng paputok, naglaan na rin sila ng maraming solusyon na siyang gagamitin na panghugas sa mga sugat ng naputukan. Payo ngayon ng eksperto kung ayaw maranasan ito at sumalubong ng bagong taon sa ospital. Kung maaari, wag muna tayong magpaputok. Kahit ano pa yung paputok yan, kahit watusi nga yan. Pagka nagkaroon ng mishap, syempre, makakasunog din yan.
Number 2, kung meron tayong pwedeng gawin na alternatibo katulad ng pagpapaingay na lang o kaya mga torotot, ganyan na lang na ibang bagay para mag-celebrate ng New Year, mas maganda. Iwas pa ng disgrasya. Kung hindi talaga maiiwasang magpaputok at sa hindi inaasahan ay nasabugan, mainam na first aid na dapat gawin. Siguraduhin lang na hindi na nagliliyab yung explosive, yung paputok, no? Lagyan ng tubig siguro pauna muna yung parte ng katawan na naapektuhan ng pasabog. Tapos dali niya na kagad sa ospital. Tandaan na iba yung pag-iingat ang pairalin upang hindi mahaluan ng disgrasya ang selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagbabala ang PNP Explosive Management Division sa mga nagbebenta ng mga iligal na paputok online. Ayon sa PNP, marami na silang nahuling nagbebenta ng ipinagbabawal na paputok online. Sinabi din nito na karamihan sa mga ibinebenta ay mga delikado tulad na lamang ng bagong paputok na Goodbye Hamas at iba pa. Paliwanag ng kapulisan, 1/3 ng kutsarita lang ng pulbura ang pinapayagang ibenta bilang bahagi ng safety precaution. Mahigpit na paalala rin ng kapulisan sa mga naghahanap ng paputok na doon lamang bumili sa mga lisensyadong nagbebenta nito. Napakadelikado po. Dahil unang-una po, yung pulbura na inilagay doon, talagang napakarami. Bumili po tayo doon sa may mga lisensyado lamang na mga paputok. Wag po natin tangkilikin yung mga ipinagbabawal na paputok. Samantala, inihayag ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Annalie Atienza na nasa mahigit 15,000 na insidente na ng sunog ang kanilang naitala simula Enero 1 hanggang ngayong araw. Sinabi pa ng opisyal ang naturang bilang anya ay mas mataas ng 20% kumpara sa kalintulad na petsa nung nakaraang taon. Kaya naman para maiwasan magkasunog ngayong holiday season, may mga ipinatutupad na rin ng mga paghahanda ang BFP sa ilalim ng Oplan Paalala, Iwas, Paputok. Samantala nakataas na sa red alert status ng BNP bilang paghahanda sa nalalapit na bagong taon. Pinaigting po talaga natin yung fire truck visibility kung saan nagkakaroon po tayo ng public address, nagbabandilyo po, ika pa nga, araw-araw po yan, ang ating tropa ay nagpapaalala sa mga, especially sa mga matataong lugar. Kaugnay niyan, pinaalalahanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga personel nito na may pulisiyang nakalatag laban sa masasangkot sa indiscriminate firing sa pagsalubong ng New Year. Ayon kay AFP, spokesperson Colonel Medel Aguilara, maharap sa kaukulang parusa ang sinumang lumabag sa kanilang hanay. Sa ngayon, wala pa naman silang tauhan na napaulat na sangkot sa iligal na pagpapaputok ng baril. We have systems and procedure that will for the conduct of investigation, and if necessary kung aakyat sa court martial, ito po ay ating papatupad. Meron ding kaparusahan ang mga ganyang kasalanan, and yan po ay depende na rin po sa guilt na makikita ng ating mga investigators. Magiging stable ang presyo ng medianoche items hanggang sa katapusan ng taon. Ayon sa Department of Trade and Industry, kasunod na rin ito ng naging commitment ng mga manufacturer na manatili ang presyohan base sa itinakdang price guide. Kabilang na dyan ang ham, queso de bola, spaghetti at mga pangsalad na produkto. Ramdam ito kahit sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City at Trabaho Market sa Maynila, hindi pa nagbabago ang presyo simula nung Pasko. Maging ang mga bilog na prutas na mabenta tuwing bagong taon, hindi pa tumataas. Pumapalo lang sa 170 pesos kada kilo ang presyo ng manok, 200 sa pakpak, 180 to 185 naman kung pitso. Date ng 29, sigurado na naariba na yung pagtaas ng presyo nila. Mga magkano po yun? Actually, per box, ang taas nila minsan 200, 100 per box yan. Then kami naman, maliit lang din naman ang pinapatong namin. Inaprubahan na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawas ng taripa sa bigas, mais at karne hanggang December 2024. Batay sa Executive Order No. 50, ayon kay Marcos, ito'y upang mapanatili ang abot-kayang presyo sa gitna yan ng banta ng El Nino at African Swine Fever. Samantala, nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang 6 na pahina ang order noong December 22.
Nananawagan naman si Manila President Mar Valbuena kay Pangulong Marcos na baguhin ang desisyon nito hinggil sa nalalapit na deadline ng PUV consolidation. Ayon kay Valbuena, oras na hindi mapakinggan ang kanilang hinaing, posible itong mauwi sa transport crisis. Una na ang inanunsyo ni PBBM na hindi na palalawigin ng gobyerno ang December 31 deadline para sa consolidation. Kahit na alam natin na ang Pangulo na ang nagsalita, umaasa tayo na bago matapos ang taon ay magkaroon siya ng puso at magkaroon ng awa dito sa mga mawawalan ng trabaho, na mga drivers at operators. At kung hindi man talaga tayo mapagbibigyan, umaasa tayo sa Supreme Court. Mahina na ang kakayahan ng Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ito ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa 55th anniversary ng CPP-NPA ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, 13 na lang daw mula sa halos 70 ang nananatiling bilang ng aktibong gerilya NPA fronts. Abot na rin daw sa mahigit 3,400 na NPA members ang sumuko at nagbalik loob na sa pamahalaan. Wala na pong maayos na leadership ang CPP, NPA, NDF at the national level. So kami nagtataka bakit nakapagpalabas ng statement ang Central Committee samantalang watak-watak na sila. Weekend na rin po ang kakayahan ng CPP, NPA to launch atrocities, hostile actions because marami po sa kanila nagsusurrender. Samantala, suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatayo ng permanenteng estruktura sa Ayungin Shoal. Mababatid na naglagay ang Kongreso ng alokasyon sa 2024 budget para sa modernong pasilidad sa Ayungin sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ayon sa AFP, kailangan ito ng suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siguro po pag paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang na-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks and therefore it will involve different government agencies. Nakatatanggap na ng diskwento sa singil sa kuryente ang mga benepisaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program simula po yan sa Enero 2024. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, magiging epektibo na ang pagpapalawig ng subsidiya ng gobyerno sa kuryente sa lifeline rate na sakop ng 4Ps. Ibig sabihin, magkakadiskwento sa kuryente ang bawat kabahayan na hindi higit sa 100 kilowatt-hours ang konsumo ng kuryente kada buwan. May kinabang rin rito ang mga nasa ilalim ng poverty threshold na itinakda ng PSA. Para naman makatanggap ng diskwento, kailangan magparehistro ang mga miyembro ng 4Ps sa power distributor. Good news sa mga taga Bicol. Kasado na bukas December 27 ang muling pagbubukas ng rutang Naga-Legazpi-Naga ng Philippine National Railways. Dagdag excitement rito ang binahagi ng PNR na video ng test run ng tren kung saan kita mula sa bagon ang Mayon Volcano. 4 na biyahe ang tatakbo kada araw sa higit 100 kilometrong haba ng riles sa pagitan ng Naga City sa Camarines Sur at Legazpi City sa Albay. Nasahang abutin lang ang biyahe ng 2 oras kumpara sa 2.5 hours kung nakabus. Susunod mga Pinoy, pinag-iingat sa kaliwat ka ng parties, mga kaso ng atake sa puso at stroke, tumataas tuwing holiday. At sa ating balitang A to Z Sports, Japanese champ Naoya Inoue nananatiling undefeated. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Hindi pa tapos ang mga handaan mga ka-A to Z, ngayong kaliwat kanan pa rin ang holiday gatherings. Kaya nagbabala ang ilang eksperto sa epekto ng magkakasunod na party mula kainan, inuman at pamorningan na kwentuhan na may kadikit na peligro sa kalusugan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Isda at gulay ang pananghalian ngayon ng 35-year-old na working mom na si Ems.
Pahinga raw muna siya sa putok-batok na pagkain matapos ang sunod-sunod na party at nagdaang Noche Buena. Syempre para sa mga bata, sa mga anak, ganyan. At saka, syempre para sa sarili ko rin, working mom ako. So, kailangan healthy ako para makapag-work pa ako. Ayaw din anya mauwi sa wala ang pinagpagurang kita. Yung pinagtatrabahuhan ko, imbes na mapupunta sa family ko, sa sarili ko lang mapupunta. Bukod sa mga nagsasarapang pagkain, nakaugalan din ng Pilipino ang pamorningang party tuwing holidays na may kasamang alak. Pagkagising may hangover, ulit-ulit inom. Unlike before, bata-bata pa, tira ng tira. Kahit siyang inuman, pag ganun-ganun ako. Pero babala ng mga eksperto, may kadikit na peligro sa kalusugan ng ganitong puro party. Katunayan, tumataas ang insidente ng mga atake sa puso tuwing holiday season dahil na rin sa sobra-sobrang pagkain, pag-inom na alak at pagpupuyat. Yung mga ugat na nagbibigay ng dugo sa ating puso na babarahan. Anong mga dahilan nito? Maaaring masyadong mataas sa taba, sa kolesterol, nagkakaroon ng mga tinatawag na plaque, no? Talagang literal na nagbabara dun sa loob ng daloy ng dugo sa ating mga ugat. Tumataas din ang insidente ng brain attack o stroke bunsod ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil din sa masamang pagkain. Usually mataas ang asin. Maalat ang pagkain, masyadong maraming asin, patis, toyo na linalagay sa ating pagkain. Yan kasi ay nag-iipon lahat at ang tubig sa katawan ay hindi lumalabas, hindi nababawasan. Kaya tumataas ang blood pressure. Kaya't paalala ng nutritionist na si Raquel, magkaroon tayo ng moderation and balance din dun sa kinakain natin. Hindi pwedeng araw-araw tayong naka-crispy pata, araw-araw tayong naka-lechon sa mga gatherings pong ito. at sa nalalapit na medianoche sa bisperas ng bagong taon, marapat daw ay maghinay-hinay sa mga nakasasama sa ating kalusugan. Drink moderately. So kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung kaya mong i-tolerate. Actually, for ang general recommendation, 2 glass for men and then 1 glass for women. Apela pa ng mga eksperto sa publiko, hindi na kailangan panghintayin ang bagong taon para magsimula ng New Year's resolution. Ngayon pa lang daw, pwede nang magpaka-healthy. In our plate, dapat nandun pa rin yung mga fruits and vegetables, yung rice, and then moderate amount lang po ng mga karne. So iwasan natin yung masyadong madaming consumption ng mga matataba or mamantikang pagkain and even yung mga sobrang tatamis na pagkain. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakapagulat na nga abot sa 4.19 trillion peso na halaga ng investment ang Department of Trade and Industry mula yan sa foreign trips ng Pangulong Marcos Jr. Sakop nito ang nasa 148 na proyekto base sa December 21, 2023 monitoring ng pinagsama-sama at naprosesong pamumuhunan. Samantala, target ni Malay Mayor Floribar Bautista na mapataas pa sa 2.3 million ang tourist arrival sa Boracay sa susunod na taon. Sa ngayon kasi nakamit ng isang nasa 2 milyong bilang ng bisita, mas mataas sa target na 1.8 million tourist arrivals. Aabot sa 70 individual ang nasawi sa isang refugee camp sa Central Gaza matapos ang pag-atake ng Israel. Kasama sa mga nasawi sa Maghazi Camp, ang 12 babae at 7 bata ayon sa Palestinian Health Ministry. Pinangangambahan nitong lalo pang tumaas ang bilang ng nasawi sa patuloy na opensiba ng Israel Defense Forces. Iginiit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na makakamit lang ang kapayapaan sa Gaza kung tuluyang maalis ang Hamas. Napanatili ng Japanese boxing star na si Naoya Inoue ang pagiging undefeated at undisputed matapos itong magwagi sa title unification fight kontra sa Pinoy na si Marlon Tapales sa Ariake Arena, Tokyo, Japan ngayong gabi. Big night ito para sa The Monster na Japanese fighter dahil muli nitong nakuha ang WBA at IBF Super Bantamweight titles mula kay Tapales, dagdag sa kanyang WBC at WBO belts. Umabot sa 10 round ang laban pero itinigil ito nang muling mapabagsak ni Inoue ang pambato ng Pinas para tuluyan itong makuhang Super Bantamweight titles via knockout. Sa aming pagbabalik, Erich Gonzalez, kumusta na ba? Magbabalik kaya sa showbiz? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Matapos mawala ng mahigit isang taon, batikang aktres na si Erich Gonzalez magbabalik showbiz na nga bang muli? Yan ang tanong ngayon sa muling pagpaparamdam ng aktres matapos nga ang 15 buwan na pahinga mula sa social media at TV. Itong Sabado, December 23, nagpost si Erich ng Christmas photo sa Instagram. Pero kapansing-pansing naka-private na ang account nito liban sa 5 million fans na nakapag-follow sa kanya. Pahinga sa public appearances si Erich magmula ng ikasal sa businessman na si Mateo Lorenzo nung nakaraang taon. Huli itong napanood sa La Vida Lena teleserye noong 2022 at huli rin nagpost sa social media noong Setyembre ng parehong taon nang magbahagi ng holiday photos sa Switzerland. Bahagi ng kulturang Pilipino ang paggalang sa nakaugaliang tradisyon. Sa pamilya ng ating ka-A to Z na si Lance Cody, may tradisyon sila na dapat ang bunso ng pamilya taon-taon ang siyang tagalagay ng bituin o star sa tuktok ng Christmas tree. Pero susundin pa rin ba nila ito kung 16 anyos na ang kanilang baby bunso? Ang laking bunso naman nun. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isa sa pinakatanyag na scientist na si Albert Einstein. Ayon sa kanya, ang matatalino sinusolusyonan ang mga problema habang ang mga henyo pinipigilan ang mga ito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Matapos mag-isip ng Noche Buena, lipat naman tayo sa menu para sa Medianoche. Dahil 6 na araw na lang po, Happy New Year na! Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!